Noong gabi ng July 5, 2011, sa isang tahimik na baryo ng Ruilan County sa Taiwan, ang isang ordinaryong bahay ay naging sentro ng isang hindi inaasahang trahedya. Ang may-ari ng bahay si Lin Genie, nasa edad 40, at nag-imbita ng malalapit na kaibigan para sa isang simpleng salo-salo ng pagkain at inumin. Kasama niya ang kanyang asawang si Wang Mayong, edad 48, na kamakailan lamang niyang pinakasalan. 5 buwan pa lang ang nakalilipas noong February matapos ang masakit na pag-ihihiwalay nila sa kanilang dating asawa. Sa isa't isa nila natagpuan ng ginhawa at nagsisimula na sana sila ng panibagong kabanata ng buhay. Kasama rin nila sa gabing yun ang isa pang mag-asawa, si Tang Fang, edad 40, at ang kanyang 37-year-old na asawang si Wu Xiaojin. Maliit at magaan ang pagtitipon, masaya, maraming tawanan, kwentuhan, at syempre hindi mawawala ang rice wine. Umabot ang gabi lampas hating gabi, puno ng kasiyahan at alaala ng muling pagkikita ng magkakaibigan. Ngunit habang sila'y patuloy na kumakain at umiinom, biglang napangiwi si Wu sa sakit. Hawak niya ang kanyang tiyan at kita sa kanyang mukha ang matinding paghihirap. Napasigaw siya sa sakit ng kanyang tiyan. Hindi nagtakal, pati sina Lin, Huang at Tang ay nakaramdam na rin ng matinding pananakit. Isa-isa silang bumagsak sa sahig. May nagsabing baka panis ang pagkain, pero walang katiyakan. Mabilis ang naging pangyayari. Agad silang isinugod sa ospital. Subalit kahit na sila naipagamot kaagad, lalong lumala ang kanilang kondisyon. Nanigas ang kanilang mga katawan, lumiyad ang kanilang galukod, at halos namumuti na ang kanilang mga mata. Mga palatandaang higit pa sa ordinaryong food poisoning ang nangyayari. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na sila nailigtas. 4 na tao, sabay-sabay na nalagutan ng buhay sa iisang bubong. Dahil dito, isang malawakang investigasyon ang agad na inilunsad. Sa simula, inisip ng mga otoridad na ito'y maaaring matinding foodborne illness. Isa sa mga unang teorya ay botulism, isang bihira ngunit mapanganib na sakit na dulot ng isang nakalalasong bakterya. Karaniwang nagmumula ito sa maling pag-iimbak o paghahanda ng pagkain at maaaring magdulot ng paralysis at respiratory failure. Ngunit hindi ito nagdudulot ng pagsusuka o pagtatae, kaya naiiba ito sa normal na food poisoning. Sa autopsy, nakumpirma ang presensya ng botulinum bakterya sa katawan ng lahat ng biktima. Sa unang tingin, ito na sana ang paliwanag sa kanilang pagkawala. Ngunit may hindi tumutugma. Sa mga karaniwang kaso ng botulism, nararanasan ang panunuyo ng bibig at panghihina ng kalamnan. Pero sa kaso ng mga biktima, ang naranasan nila ay kumbulsyon at matinding paninigas ng katawan bago sila nalagutan ng buhay. Dahil dito, nagduda ang mga toxicologist. Posible kayang may ibang lason? Kaya tinawag ang isa sa mga eksperto ng lason sa buong Taiwan, si Lin Liang. Sa muling pagsusuri, nadiskubre ang bakas ng isang kemikal, ethylene chlorohydrin, isang sangkap na karaniwang ginagamit sa mga ubasan para sa germination ng buto ng ubas. Bagamat pangkaraniwan ito sa agrikultura, hindi ito dapat makita sa pagkain o inumin ng tao. Noong una, inakala ng forensic team na maliit lang ang dami nito at hindi nakamamatay. Kaya nanatili pa rin ang botulism bilang pangunahing dahilan. Pero lumalim ang mga pagdududa, kaya isinagawa ang ikalawang autopsy. Mas malawak ang scope ng pagsusuri sa lason. At ang resulta, nakakagulat. Ang pinag-isamang lason sa katawan ng mga biktima ay sobrang taas, lampas sa inaasahang aksidenteng pagkakakontamina. Ang konklusyon, sila ay sinadyang nilason. Pinalikan ng mga otoridad ang bahay at muling sinuri ang lahat ng natirang pagkain at inumin. Isang importanteng ebidensya ang lumitaw, isang bote ng rice wine, ang may lamang parehong agricultural stimulant na lason, isang kemikal na hindi ginagamit sa paggawa ng alak. Ibig sabihin may sadyang naghalo nito. Ngayon ang tanong, sino ang may motibo? Agad na lumitaw ang isang pangalan, Zhou Mingfo, ang ex ni Wang Mayong. Ayon sa mga kaibigan ni Wang, matagal nang may alitan sa pagitan nila ni Zhou. Hinuli si Zhou at mahigpit na tinanong. Sa gitna ng pressure, umamin siya at sinabing hindi niya inaakalang mamamatay silang 4. Doon nagsimulang mabuksan ang madilim na kwento sa likod ng krimen. Dati nang kasal si Zhou,
Pero iniwan siya ng kanyang asawa. Doon niya sinimulang palihim na nakarelasyon si Wang. Ngunit nang siya lumuwas para magtrabaho, nakilala naman ni Wang si Lin Cheney. Mabilis ang naging relasyon nila. Nagsama sila at pagsapit ng unang bahagi ng 2011, nagpakasal ang dalawa. Pagbalik ni Joe, inaasahan niyang maipagpapatuloy nila ni Wang ang kanilang relasyon. Pero laking gulat niya nang malaman niyang may iba na pala ito. Galit, sama ng loob, paghihiganti ang kanyang naramdaman at dahan-dahang namuo ang masamang balak ni Joe. Pero ang una niyang pinunteriya hindi si Wang mismo, kundi ang anak nitong babae sa unang asawa ni Wang. Nagkunwaring mabait si Joe, nilapitan ng dalaga at inalok ng tulong sa gawaing bukid. Pero nagpakita siya ng hindi ka nais-nais na kilos at may nakakita. Isang kapitbahay ang nagkumpirma. Mabilis na kumalat ang chismis. Hindi lang pala ang nanay ang habol ni Joe, kundi pati na rin ang anak. Umabot ang balita kina Wang at Lin. Galit na galit silang harap-harapang kinumpronta si Joe. Sa galit, sinira pa raw ni Lin ang mga gamit sa bahay ni Joe. Dito lalo pang tumindi ang tensyon. Hanggang sa isang araw bago ang nakamamatay na salo-salo, may nangyaring kakaiba. 5 araw bago mangyari ang trahedya, noong June 30th, nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ni Wang at ng kanyang bagong asawang si Lin, na puno ng galit ang pagtatalo hanggang sa lumabas si Wang ng bahay. At saan siya nagpunta? Sa hindi inaasahang lugar. Sa bahay mismo ng kanyang dating kasintahan, si Joe Mingfu. Gabi yon ng labis na pagkalasing, uminom si Wang ng maraming alak kasama si Joe. Isang kakaibang desisyon, lalo pat inaakusahan si Joe ng masamang pagtatangka sa anak ni Wang. Pero kung inaakala mong natuwa si Joe sa pagdalaw ni Wang, mali ka. Sa kabila ng kanyang kalmadong itsura, sa loob-loob niya ay may matinding galit pa rin. Hindi lang kay Wang, kundi pati na rin sa bago nitong asawa ni si Lin. Habang lasing na lasing si Wang, palihim na kumilos si Joe. Binuksan niya ang isang bote ng rice wine at hinaluan ito ng isang nakakalasong kemikal, ang grape sprouting stimulant. Ang intensyon, para ipainom kay Wang at nang hindi na ito magising kailanman. Pero hindi nangyari ang inaasahan ni Joe. Nalasing ng husto si Wang at hindi na nito nahawakan ng may lasong baso. Naiwan lang ang baso niya sa mesa. Hindi na siya nakainom pa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Wang at sinabing uuwi na siya. At doon na buo ang mas madilim na plano ni Joe. Iminungkahi niya kay Wang na iuwi ang natirang mga bote ng alak at sa mga yon nandoon ang may lason. Dalang hindi niya alam, iniuwi ni Wang ang isang boteng may lason, saka inilagay sa kanilang refrigerator. Ngunit saan nga ba nakuha ni Joe ang ideya tungkol sa lason nito? Nakakagulat man pero si Wang mismo ang nagsabi nun sa kanya. Noong sila pa, may mga rakon na paulit-ulit na pumapatay sa mga alaga nilang manok. Ang payo noon ni Wang, lagyan niya lang ng konting grape sprout stimulant ang pagkain at mamamatay na sila. At yun mismo ang ginawa ni Joe. Ginamit ang dating tip ni Wang bilang armas ng paghihiganti. Pagdating ng July 5, muling nabuksan ang bote ng lason. Nang sina Wang at Lin ay naghanda ng hapunan para sa kanilang mga kaibigan. Wala silang kamalay-malay na umiinom na pala silang 4 ng lason. Kinabukasan wala na silang buhay. Ang pinakamasaklap, ang mag-asawang sina Tang at Wu, walang kinalaman sa gulo. Biktima lang sila ng galit na hindi naman sa kanila nakatuon. Pati sila nadami sa trahedyang walang kinalaman sa kanila. Ngunit may isang tanong na bumapagabag pa rin sa mga investigador. Bakit hindi agad umepekto ang lason? Karaniwang sintomas ng grape sprout stimulant, pagkakaroon ng hapdi sa bibig, pagkahilo, pananakit sa tiyan at pagsusuka. At kadalasang nararamdaman ito kaagad. Pero sa kasong ito, lumipas ang halos 30 minutes bago nagpakita ng sintomas ang grupo. May mga teorya ang mga eksperto. Maaaring dahil marami silang kinain, kaya bumagal ang epekto ng lason. O baka nauna muna silang uminom ng ibang bote ng alak bago nila nabuksan ng may lason. Ngunit may isa pang nakakagulat na revelasyon. Bukod sa grape chemical, lumabas din sa pagsusuri na may botulinum bacteria sa kanilang katawan, ang parehong lason na nagdudulot ng botulism. At ang paliwanag, masamang pagkakataon. Isa sa mga ulam nila, isang fermented vegetable dish, ay panis at kontaminado ng botulinum. Kaya dalawang magkaibang lason ang sabay na pumasok sa katawan ng mga biktima. Ito ang dahilan kung bakit sa simula,
hindi agad matukoy ng mga forensic experts ang eksaktong sanhi ng kamatayan. Sa huli, kinumpirma ng mga otoridad ang parehong lason. Ang rape stimulant at ang botulinum toxin ang pumatay sa kanila. Si Joe ay naaresto at pinanagot sa kanyang ginawa. Hindi niya itinatangging nilagyan niya ng laso ng alak. Ngunit kiit niya, akala niya magsusuka lang sila. Hindi niya talaga intensyong tumapos ng tao. Pero hindi kumbinsido ang mga otoridad. Ginamit na niya ang mga kemikal na yon noon sa mga hayop na naging sanhi ng pagkamatay ng mga rakon. Kung nakamamatay ito sa mga hayop, paano pa sa tao? Ang tanong ngayon, totoo ba ang sinasabi niyang ignorante siya o palusot lang ito para takasan ang buong bigat ng kasalanan? Sa unang paglilitis, si Joe ay sinintensyahan ng habang-buhay na pagkakabilanggo. Ngunit para sa prosekusyon, hindi ito sapat. Umapila sila, humihiling ng parusang bitay dahil sa pagkamatay ng 4 na katao at 2 sa kanila ay inosente. Sa retrial noong August 2012, pinagtibay ang life sentence. Isinasaalang-alang ng korte na si Joe ay kusang sumuko at wala siyang naitalang krimen sa nakaraan. Ngunit nanatiling komplikado ang kaso na ang ugat ay selos, kataksilan at matagal na galit. Sa bahay ni Joe nakita ng mga pulis ang isang kalendaryong nakafold ang petsang July 6 at nang tanungin kung bakit, ang sagot ni Joe, araw yun ng kamatayan ni Wang Mayong. Mahal na mahal niya umano ito at ayaw niyang makalimutan. Isang nakakakilabot na pahayag para sa mga otoridad. Pinatay niya ang taong mahal daw niya pero ayaw niya umano itong makalimutan. Sa lahat ng biktima, ang pinakawalang kinalaman sa lahat ay si Natang at Wu. Nagpunta lang sila para makisalo pero naabutan ng kapalarang hindi nila pinili. Isang simpleng gabi ng kwentuhan na nauwi sa bangungot. Isang kwento ng paghihiganti, pagkasawi at kamatayang hindi inaasahan. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Tama lang ba na habang buhay ng pagkakakulong lamang ang nakuhang sentensya ni Joe o nararapat lang ba talaga sa kanya ang parusang bitay? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba. Shoutout po kina Shinunaga Evelyn, kay Christy Mino from Hong Kong, kay Loy Valiente na laging nanonood from KSA, kay Eleanor Bonilla from Zamboanga City, kay Maria Fomoto, kay Glenda Kumawas from Manila, kay Leonida Binimerito, at kay Jane Altay. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panunood. At sa muling mag-ingat po tayong lahat. Paalam!